So, the first step is to talk to your principal regarding about your resignation. So, yun ang una kong ginawa. So, this year lang ako nag-resign. So, June 2023, kinausap ko ang aking head or ang aming principal regarding my plan to resign. So, binigyan niya ako ng advice na kung gusto kong mag-resign, mag-pass ako ng resignation na ang date is dapat nasa katapusan ng buwan. Kasi mas madali daw i-process yung mga bagay-bagay kung eksaktong sa katapusan siya naka-date. So, what I did is, the moment na nakausap ko si principal, the next day, I already passed my resignation letter. At ang last day of work ko is July 31, 2023. So, in-accept yung letter ko. And then after that, ang nagbigay sa akin ng mga kailangan, ng mga requirements, list of requirements, ay yung ADAS namin. So, binigyan niya ako ng mga dapat kong i-accomplish, anong mga dapat kong gawin. So, first of all, is yung school base. So, school base means kailangan mong mag-clearance sa school ninyo. So, kasama dyan sa school clearance yung property custodian, library, also yung head teacher mo, and also the principal. So, bibigyan din nila ako ng exit interview. Parang ano lang siya, survey form, parang ganun, na regarding the overall impression or how would I rate the division office and the personnel regarding everything about the school, about the management, and so on. So I won't go deeper on that. Actually, nung una, medyo natutuliro ako kasi hindi ko alam kung saan mag-i-start. Kasi akala ko yung list na yan is lahat kailangan kong i-provide. But then, kung makikita nyo dyan sa may list, sa baba, yung naka-highlight ng yellow, checklist for resignation. Ang provide ko lang dyan is yung resignation letter. So, the rest ay ipoprovide ng ADAS ninyo o yung personal na tutulong sa inyo. So, yung endorsement, special order, acceptance of resignation, division clearance, saka exit interview, galing din sa kanila lahat yon. So, all I have to do is sign them. Tapos, sila lang ang bahala na magdala sa division office, including yung division clearance. So, after mong ma-accomplish yung nauna, yung school clearance, so, kailangan mo i-submit yung na 1 to 7 na yan sa ADAS nyo. At sila na ang bahalang magdala sa division office. So, papipirmahan yan sa SDS para ma-confirm yung special order of resignation. So, ang masasabi ko lang, kapag dumating or pirmado na yung special order of resignation, okay na yung resignation nyo. Pwede na kayong hindi pumasok. So, in my case, talagang hindi na ako pumasok nun kasi bakasyon nun, July 31. So, hindi na ako pumasok ng August 1 and so on. Ang ginawa ko na lang is, inaayos ko na lang yung mga needed, mga documents. So, next, sa taas naman ng checklist, sa taas, yung 1 to 18, tama ba? Yan yung list ng parehas kasi ang mga requirements ng retirement tsaka yung magre-resign or resignation. So, kung makikita nyo yung number 11, yung ombudsman clearance, and number 12, yun lang ang mga kailangan kong lakarin, ay mga nilakad ko rather. So, sa ombudsman clearance, ano siya,
kailangan mong, ang requirements dyan is yung service record na naka-indicate na resigned sa dulo ng service record. So, kasama niyan yung form na isasubmit sa ombudsman. So, mabilis lang naman yan. But then, wala na kasing online application yan. So, you have to go to the ombudsman office. So, in my case, pinalakad ko na lang sa hipag ko kasi malapit lang naman sa kanila. So, gumawa na lang ako ng authorization letter para siya na ang mag-process ng lahat. So, pinadala na rin sa akin dito since malayo ako doon dahil nasa probinsya ako. So, after 1 week, dumating na rin yung letter, clearance. Okay, so importante kasi yon na may submit din. Aside dun sa checklist for resignation na yung 1 to 5 na naunang sinubmit ng ADAS, ay 1 to 7 pala. And then, yung number 12, provincial prosecutor's clearance. Ang main requirements naman dyan is yung police clearance. So, madali lang naman magpa-schedule ngayon na kukuha ng online schedule lang for police clearance. So, kayang-kaya naman yun. So, mabilis ko lang natapos yung dalawang yan. And then, ang ginawa ko, nang makompleto ko na yung dalawang yan, ay sinubmit ko na sa ADAS. Then, ayun, additional yun na sinubmit nila sa DO or Division Office. Then, ang last kong inayos is yung sa GSIS, yung sa separation benefits kasi under ako dun sa batas na 15 years pababa. Okay. So, may makukuha ako pero since meron akong loan, so kinompute yun para ang computation is halos wala ring makukuha. Pero kung wala kang loan, may makukuha ka at the age of 60. So, yun yung pinaka-benefit mo since hindi mo naman achieve yung 15 to yung maturity ng tawag nun ng GSIS benefits. So, and to claim yung GSIS benefits na yun, kailangan mong i-file yun. So, ipa-file mo din na form is manggagaling din sa GSIS. So, kailangan mong kunin yung form sa GSIS, then ibigay mo sa ADAS, and then papipirmahan yun sa SDS. Then, after nun, ibabalik sa GSIS para ma-file yung benefits. Yung sinasabi kong process is I don't know kung parehas ng different divisions. Baka may divisions na mismo yung teacher ang nagpa-process ng lahat. Or kagaya ko na meron kaming ADAS na siyang nag-a-assist sa mga resignation process like this. Kasi matagal ko na sanang na-process yung sa GSIS. However, may something na nangyari sa division office siguro. Na-misplace or something. Kaya nagtagal yung pag-claim ko ng yung separation benefits sa GSIS. But it's okay kasi in the end okay naman. Naayos ko naman lahat. Now, hawak ko na lahat ng mga katunayan or evidences that shows na I am separated from DepEd legally. So, clear na ako. So, whatever na mga gagawin ko is okay. I'm cleared from the DepEd. Thank you for listening and watching.